So yun guys, dito is mag-download tayo ng OS which is yung Windows 7 gamit yung VirtualBox. And then dito gawa lang tayo ng bagong file and wait lang, itong machine, add new file name which is yung para makita natin or ma-identify natin na siya yung ginawa nating file, Windows 7. And then dito click natin yung file ng mismong installer ng OS ng Windows 7. And then ito, 64-bit tayo. And then, wag nyo i-check. Dahil para yung process ng is locate natin kung saan mismo yung file natin. And then dito is check. Dito is taasan natin yung storage para mas mabilis yung pag-install ng OS. Yung ating 4096 wait lang 4096 yan. Then dito add natin ng 1 para mas mabilis pa. And then dito is binabaan ko tong size which is ginawa kong 15. And then wait lang, tayo ma-edit ng type lang. So dito okay na to. And then next ulit natin, wait natin sa mag-run yung mismo Windows 7 at mag-install. Then wait na lang natin. Dito is wala na tayong ibang gagalawin, kaya ang ko dito is fast forward na lang natin kasi medyo matagal-tagal yung pag-install ng ating OS, kaya let's go fast forward. So dito is tapos na natin ma-install yung mismong OS. Antayin na lang natin siya mag-open, which is ito, starting Windows, and then wait natin until mag-open yung mismo design. So ito na nga, na-open na natin yung Windows 7. Successful ang ating mga pag-install. And proceed tayo sa another Windows nating install. Shutdown natin. Next natin is Windows Server 2008. So yun, wait natin mag-shutdown. And then proceed tayo sa another Windows. Same process tayo sa paggawa ng file name. Ang natin is, ang ibahin lang natin yung file name kasi Windows Server 2008 na para hindi lang magkalituhan. At hindi tinatanggap ni Windows ng VirtualBox ang same name ng pag-install ng OS. So let's proceed. Ito is
pipick natin yung installer ng OS ng Windows Server 2008, and then ito, click natin, then next ulit natin. Dito taasan na ulit natin yung MB ng ating memory, which is 4096 pa rin, walang pinagbago. Angat natin yung sa processor, gawin natin 2. Dito huwag na natin baguhin para mas mabilis pa ulit yung ating pag-install ng OS. So, next natin, next, and then wait na lang ulit natin until lumabas yung ating Windows Server 2008. Dito nga is wala naman na ulit tayong pipindutin, antay na lang ulit natin yung pag-install ng OS, kaya i-fast forward lang din natin. So dito na-install na natin yung Windows Server 2008, and wait na lang natin mag-open yung mismong OS. And then ito, successful ang ating pag-install ng OS. And then may unti lang na isa-set up para sa function ng ating OS. Then this one, kahit i-exit nyo na lang yan. Then, all good sa ating pag-install. Shutdown natin. And then, ang next natin is Windows XP. So, let's do this. So, ang ginawa ko dito is binawasan ko muna yung mga storage, yung processor, yung memory na inad ko para hindi siya ma-access sa storage natin kasi ang laki ng kinakain nito. Kaya binawasan ko to, pumunta ako sa settings ng Windows 7 and sinet up ko siya as 296 ang ating memory, and then ang ating processor is binalik ko sa 1. And din lang yung ginawa ko pati sa Windows. Pati dito sa Windows Server 2008. Same lang din ang process para hindi malaki yung kinakain ng ating OS sa ating mga storage or memory. So dito, install naman natin yung Windows XP. Siya yung last natin i-install. And then Windows XP, and then pick natin yung others and yung installer ng Windows, ng OS ng Windows XP. Load. Dito is hindi natin ma-next nagkaroon ng problem, which is yun nga, parehas ng name ang ating Windows XP, kasi last time na nagtry ako is yun nga, yung name na inilagay ko dito is same dun sa name ng last kong ginawa, which is sabi ko nga kanina na hindi natanggap si VirtualBox ng same name para hindi maiwasan din natin yung pagkakalito
kung alin doon yung ating in-install na may problem or walang problem. And then dito, iniba ko na nga yung name, nilagay ko ng 1. And then, yun, gumana. And then, same process pa rin. 4096 natin ito. And then ito, gawin natin 2 yung sa processor. Then, yan, okay na yan. Huwag natin buwasan. Next na natin. Next. And then, wait na lang ulit natin hanggang sa lumabas yung OS ng Windows XP. So, fast forward ulit natin. Let's go! So dito, after natin nantayin, hindi pa siya fully na-install yung OS ng Windows XP. Dito is itatype natin yung code na binigay sa atin. Then pagpasok, antayin ulit natin. Then mag-install ulit siya. So, tapos na nga natin ma-download ang ating Windows XP through VirtualBox. So, ito na. Wait na lang natin ang mag-design ng ating Windows XP. At magpakita sa inyo ang final output nitong ginawa natin pag-install. So, wait na lang natin. So, nag-starting Windows na. Ito na siya. And dito, nag-display na ang ating Windows XP. Ito yung huli nating pag-download ng OS matapos i-download yung Windows 7 and Windows Server 2008. Ito na yung pinaka-last na Windows OS na i-download natin. I-install natin at ipakita para sa inyo. Then, that's all. Thank you. Log out. Bye-bye.